Ang Office of the Provincial Agriculturist ay nagsimula ng isang proyektong tinaguriang Cavite Integrated Demonstration Project. Ito ay ang Upland Green Farm na matatagpuan sa Barangay Pangil, Bayan ng Amadeo, Lalawigan ng Cavite. Ako po si Uli Oposa, ang General Manager ng Upland Green Farms. Basically, itong farm namin is para demo farm siya, para turuan ng magsasaka kung ano ang mga makabagong paraan ng pagsasaka. We will be conducting seminars dito. Siguro as soon as magawa yung seminar hall namin, magsisimula na din kaming magpa-seminar sa tulong ng ating mga magsasakang scientista. Ang buong Cavite ay tuturuan natin kung paano ang makabagong farming. Ang Upland Green Farm ay may kabuuang lawak na 22 hektarya. Sa loob ng farm ay may sariling road networks kung saan kayang marating ng mga nakasasakyan ang lahat ng parte ng bukirin. Right here we have the organic demonstration farm. We're trying to make this farm complete. We want to show people that there are different types of farming. There's traditional, conventional, and organic. The purpose of this is because we want sustainable farming. That's one thing that we are trying to achieve. Ang kabuuan ng bukirin ay binabahagi sa iba't ibang parte na ang bawat isa ay may nakatalagang pananim na gulay. May bahagi na natataniman ng kamatis, sili, pipino, red hot pepper, ampalaya at iba pang gulayin. Lahat ng mga tanimang gulay dito ay ginagamitan ng plastic mulch upang maiwasan ang pagdadamo sa taniman, gayon din upang makonserve ang soil moisture. Ang plastic mulching, nakikita nyo, ang isang advantage niya ay una sa lahat, makakatipid ka sa labor kasi hindi matrabaho, hindi ka putol ng damo. Pangalawa, yung yield mo mag-i-increase ng 30%. Bakit? Kasi yung reflection nito naaarawan pati yung ilalim ng dahon. Kaya yung photosynthesis niya sa taas tsaka sa baba. So nag-a-add siya ng mga 30% sa yield mo. Medyo mahal lang siya sa simula kasi syempre malaking investment yan, 2,000 pesos per roll. Pero sa ilang cycle mo naman siya magagamit, ilang crop. Kung ihati-hati mo siya sa mga crop mo, lumalabas mga lang siya less than 300 pesos cropping. Ang mga halaman dito ay palagiang dinidilig gamit ang sarili nilang tangkeng pandilig. Bukod sa mga teknolohiya ng mga seed companies, ang mga teknolohiya dito ay buhat sa pinagsama-samang teknolohiya ng mga magsasakang siyentista. Sila ay tulong-tulong na nagbibigay ng kanilang panahon at expertise upang mapaganda ang demonstration farm. Kabilang sa ating mga magsasakang siyentista ay sina Ginoong Edelberto R. Silan o Eddie, magsasakang siyentista ng saging at dragon fruit at regional awardee bilang Outstanding High Value Crops Farmer. Welcome to Silan Agri Farm. My major crop is dragon fruit, papaya, banana, guava, and pineapple. Kita nyo itong ating tanim na dragon fruit. Nasa 5 hektarya ito, bumubuo ng may 25,000 puno. Si Ginoong Teodoro M. de la Cruz o Kuya Teddy, magsasaka siyentista ng kape at nahirang bilang Outstanding High Value Commercial Crops Farmer sa larangan ng pagkakape. Si Ginoong Roderico Unas o Kuya Eric, magsasakang siyentista ng kawayan at gulay mula sa bayan ng Maragondon. Si Ginoong Joselito Tibayan o kilala sa tawag na AF. Ito yung pinopromote ko, yung organic farming or yung tawag dito ay nutrition farming. Isang magsasaka siyentista ng organic vegetable mula naman sa bayan ng Naik. Paano magpo-produce ng walang lason, paano mag-aanin ng maganda, at the same time, paano mapapamura ang cost of production. Yun ang aking role dito. At ngayon, bilang ako katulong na ng OPA,
Ako ngayon yung katulong nila upang palaganap ng technology dito sa buong probinsya. Kung magkakaroon ng kooperatiba sa bawat barangay or bawat bayan, malaking tulong ito sa pagpapaunlad ng aming mga kabuhayan, kaming mga magsasaka. Lahat ng makitang gulay dito sa amin sa kooperatiba ay dumaan dito sa screeners ito na kung saan ito ay bigay ng DARFU, programa ng DARFU ni Engineer Bragas. Hindi nasasayang ang tulong ng gobyerno na pinagkulob nila sa amin. Ito ay programa ng DARFU sa tulong ng OPA, sa tulong ng mga engineer sila, sa tulong ng mga officers, tulong-tulong sila paano pagyayamanin ang agrikultura dito sa Cavite. Dati kasi, nung kami ay walang screen house, kung kami magpula sa lapag lang, nalulugi kami palagi kasi once na umulan, wala nang bubong, patay na, hindi kami makatanim. Ngayon, kita nyo, kahit off-season, kahit na tag-araw, kahit tag-ulan, continuous production kami. At yun ang magandang kita ng mga magsasaka dito sa aming barangay. Ako si Ruel Peñalba. Si Ginoong Ruel Peñalba, isang magsasakang siyentista na dalubhasa sa pagmamais. Habang wala pang mais na nakikita, ay pinasok po ng inyong lingkod ang paggugulayan. Din po naka-intercrop dito ang papaya. Mayroon din pong mga nyog na permanenteng halaman. Mga fruit trees katulad ng guyabano, lansones, at yung bandang naandoon ay durian. Dahil sa nakikita ko po, anumang uri ng halaman na itanim dito sa aming lugar, lalong-lalo na dito sa aming barangay, ay walang dahilang hindi lumago. So, ito po katulad ng talong na ito na lumalago rin dito sa aming lugar, at ito pong pag-aalis ng suloy o ginagawang pagpupruning ay isa pong paraan kung paano natin lalo tigit na mapapaunlad itong ating tataniman. Sa maliit na espasyo ng ating lupa ay masasabi natin na ito ay magbibigay ng pagkain para sa mga maliliit na magsasaka. Si Ginoong Virgilio Tibayan o Kapitan Vio ay dalubhasa naman sa kanyang teknolohiyang 5-in-1. Ang mga magsasaka siyentista ding ito ang katulong ng mga technician sa paggagawa ng mga demonstration projects sa OPA Extension Office sa Cavite Center of Agriculture for Farmers Production o mas kilala sa tawag na CCAF. Welcome to CCAF Center, Cavite Center of Agriculture for Farmers Production. Binabalangkas namin ito ang mga pangailangan at mga problema na na-encounter ng ating magsasaka dito sa lalawigan. Sa kasalukuyan, ang ating CCAF Center ay may 8 magsasaka siyentista. At ang ating mga siyentistang iyan ay mga national and regional awardee ng Department of Agriculture. Demonstration area rin po ng ating magsasaka siyentista na si Kaedi. Makikita nyo po ang kanyang demonstration area ay ang dragon fruit, kung saan ito po yung specialty niya. Ang dragon fruit na to ay white flesh variety. Isa rin po itong demonstration area ng ating magsasaka siyentista na si Kaedi. Ang area naman po na to ay natataniman ng mga saging na lakatan. Kung mapapansin nyo po na may mga nyog din na nakalagay sa ilalim nito, kung ang PCA ay nakipag-ugnayan sa Office of the Provincial Agriculturist Engineer Mario Silan upang ang mga nyog na ito ay maipamigay ng libre sa mga magsasaka. Ang susunod na naman po natin demonstration area ay ang demonstration area ng ating magsasaka siyentista na si Mr. Virgilio Tibayan o mas kilala sa tawag na Kabio. Ang kanyang teknolohiya ay ang 1:9 multi-cropping kung saan sa isang lugar makakapagtanim ka ng 9 na uri ng halaman tulad na lang ng ube, papaya, guyabano, pinya, kape, pati na rin ang luya, mani,
at nyog. Ngayon naman po, pupunta tayo sa Techno Demonstration Area ng isa sa mga magsasaka-scientista natin na si Mr. Roderico Unas. Ang kanyang Techno Demo Farm ay ang iba't ibang variety ng mga kawayan. Ngayon naman po, makikita po natin ang isa sa mga Techno Demo Farm ng magsasaka-scientista namin na si Mr. Joselito Tibayan o mas kilala sa tawag na Kalito. Ang kanyang teknolohiya ay ang tinatawag nating nutrition farming o wastong pagpapakain sa mga halaman. Hindi lamang mga gulay ang nakaplanong itanim sa Upland Green Farm. Nakaprograma din ang pagtatanim ng mga tissue-cultured lakatan. Hindi tayo natigil Dapat siya uli. sa inyong programa. Kasi habang nasusugatan, lalong dumadami. Naalis yung black kasi nagkukos din minsan naman ng contamination. Kailangan siya laging dinigit doon sa 95%. Pagkatapos, lalabelan na para kailan siya uli isasab para matandaan. Kaakibat ng programang ito ang pagsasaayos ng Tissue Culture Laboratory ng Cavite State University upang maging state-of-the-art culture laboratory. Ito ay sama-samang pinondohan ng pamahalaang panlalawigan na nagbigay ng 5 milyong piso, ng Cavite State University na nagbigay ng 3 milyong piso, at ang opisina ni Congressman Boying Remulla na nagbigay ng 2 milyong piso. Ang iba pang pondo ay ibibili ng mga makabagong kasangkapan sa Tissue Culture Laboratory tulad ng ELISA Reader Machine upang makasigurado na walang sakit ang tissue cultured lakatan na ilalabas mula sa laboratorio. Ang mga na-produce na tissue cultured lakatan ay ipamamahagi naman sa mga magsasaka dito sa lalawigan ng Cavite. Ang mga programang ito ay kabilang sa mga programa ng ating lalawigan sa pamumuno ni Governor John Vic Remulla sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist.